Hello, hello. Magandang araw sa lahat at masaganang bagong taon 2026. Ito ngayon ang ating sitwasyon sa Davao City at hindi masyadong matraffic ang parallel road ng Davao Coastal Road, particularly sa may Bukana Bridge. Ito yung malapit na kalsada sa tulay ng bayan, ang Bukana Bridge, at ating binalikan siya ngayon na buong-buo na siya at tapos na at may mga konting trabaho na lang na tinatapos, kagaya ng pagtanggal ng mga materialis at mga scaffoldings na ginamit ng tulay na ito. Yan yung mahabang tulay na 430 meters river crossing bridge at umabot siya ng sobra 1 kilometro dahil mahaba ang kanyang mga approaches. At dito sa itaas niya makikita natin na nagkaroon ng konting traffic jam kasi nga ay yung mga kakaunting maliliit na trabaho na tinatapos ng CRBC, kagaya ng pagtanggal ng mga scaffoldings. At ito ngayon ang inyong bagong tulay, ang pinakamatibay at napakaganda at napakamodernong bagong tulay. The way it was constructed is so speedy, and the way the method is modern. Mga bagong paraan ang ginamit sa pagtayo ng tulay na ito. At yan, dito tayo sa ilalim. Sa ilalim nito makikita mo yung lawak ng kanyang pag low tide. Ito yung kuha natin dito naman sa Bukana side, kasi karamihan sa kuha natin nung ginagawa pa ito doon sa Ecolan side. Dito mo makikita yung sa seaside ng Bukana. Ngayon lang tayo nakakuha nito, ngayon na tapos na siya. Dahil ito, nung area na ito, nung ginagawa pa ito, hindi mo mapasok ito dahil nakabarikada lahat yan. Kaya ngayon, dito sa Bukana side, on the side of the sea or Davao Gulf, ay makikita mo na ang kanyang magandang forma. Dito sa lawak ng area ng kanyang pag low tide, pag walang tubig, malawak siya. Pwede ka magtayo ng hotel dito Pwede ka magtayo ng resort hotel dito sa lawak niya. At ito yung mga breakwater facility niya. May mga hexagonal barriers siya. Bukod pa doon sa kanyang meron din siya mga breakwater facility dito. Yan yung magandang pagkagawa ng tulay. Dito makikita mo yung wave tawag nito. Napakaraming marami ang ginawa niya sa kanyang breakwater facility. Ito yung sa Bukana side na ang kanyang slope protection. Kita mo yung maliliit na mga water outlet and drainage. At ginawan pa nila ng hagdanan itong main drainage, yung kanyang rubber, yung plastic pipe niya na main drainage, main water outlet. Aside from the minor outlets, yung makikita mo na kulay orange, ito yung sa maganda, naka-expose kasi yung yung riprap niya. Dito naman yun sa inland, sa side ng
Bukana. Ito yung hitsura niya na makikita mo at expose nga yung mga bato sa kanyang riprapping at yan o, pag malakas ang ulan, kusog ang ulan, dagayday ang tubig diya. So ano pa rin, aesthetics ang ginawa. Hindi lang ito basta hagdanan, kasi maghahagdan yung pag malakas ang ulan, maghahagdan yung tapo ng tubig dyan. So maganda pa rin siya tingnan, meron pa rin aesthetics. Yan yung Davao River, malawak na Davao River. At ito na nga ngayon siya na buong buo na ang tulay, pati yung kanyang slope protection sa kanyang dito sa kanyang road approaches, yung mga road connectors niya. Dito tayo ngayon sa ilalim na between the road approach or the road connectors and the bridge itself. Diyan mo makikita ang ilalim ng expansion joint. Importante kasi sa atin yung expansion joint dahil mabilis ang takbo dyan. Pag hindi maganda ang pagkalapat ng expansion joint, malamang pag araw-araw kang dumadaan dyan, masisira yung suspension ng iyong sasakyan, yung mga mechanical suspension ng iyong sasakyan. Yan o. Ito naman ang sa taas ng expansion joint. Yung kanina, yung sa ilalim, ito yung sa taas, kung saan dito dumadaan yung maraming mga sasakyan. At ito yung makikita natin nung ang tulay ay hindi pa siya, it's not yet open. This was taken when the bridge was not yet open, mga 20 days ago. Kasi nabuksan siya December 19 na eh. Dito naman sa ilalim, makikita mo yung matibay na anchor ng kanyang mga kable. Ang maganda sa tulay na ito, kasi yung cable stayed niya, yan o, may hagdanan dito. Yung cable stayed niya, magkabilaan. Both sides, merong mga kable na mga malalaki at matibay. Kasi yung compared to the Panguil Bay Bridge doon sa Lanao at saka Osamis, yung kanyang cable stay ay nasa gitna ng tulay. Yung sa Panguil Bay Bridge, yun ang pinakamahaba as far as talking about sea crossing, kasi yung buong tulay mismo ay umabot ng 3.7 kilometers ang tinutulay niya na dagat. At yung mga road approaches niya ay mga 200 meters na lang on each side. Dito naman mahaba ang road approaches at saka maganda ang kanyang walkway. Napaka-safe ng tulay na ito kasi naka-barrier yung kung saan pwede kang maglakad. Yan o. Ito yung road approach niya, pababa, papuntang dito naman sa Bukana side, papuntang Rojas Extension, yung sa entry-exit. At marami nang dumadaan dito na mga sasakyan. Kaya lang nagkaroon ng konting traffic jam dahil nga sa mga panghuling kakaunting mga trabaho na ginagawa ng China Road and Bridges Corporation. Kagaya nung pagtanggal ng mga maliliit, yung mga scaffoldings, yan makikita natin yung payloader na naghahakot ng mga materialis at saka yung mga scaffoldings na tinatanggal nila na. So this bridge was made possible through a very modern method of construction.
yung tinatawag na segmental balance cantilever construction. Kaya dito sa ilalim, wala silang, nakakatipid sila ng mga scaffoldings dahil hindi na nga gumagamit ng mga scaffolding sa ilalim dahil nasa itaas lahat ang trabaho at saka segmental, kaya siya tinatawag na segmental balance cantilever construction. Yan yung isa sa pinakamodernong paraan ng paggawa ng tulay ngayon, lalo na pag mga cable stayed bridges. Na-traffic siya ng ilang minuto dahil nga sa ginagawang trabaho. Kita mo yung mga barriers niya, mga malalaking bakal. At lahat ng mga dumadaan dito, mga SUV, mga bagong sasakyan. At marami ang gustong dumaan dito dahil nga napaka-smooth ng ride. And yung mga yung sa drainage niya, yung mga maliliit, yung mga minor water outlet niya galing sa taas. At meron siyang isang napakalaking rubber tubo kung saan doon na lahat ang yung maraming tubig na iluluan niya galing sa taas. At dito naman sa Bukana, andyan pa rin yung mga informal settlers. Yan, laki ng rubber tubes na plastic na mga drainage ng tulay sa kanyang road approach. Dito mo makikita yung katabing mga informal settlers, napakalaking tulay na ito. At napakalaking tulay in the midst of urban blight. Andiyan pa rin. So, ito na yung pinaka-latest update natin sa Bukana Bridge. At hindi tayo magtatagal at tayo magpapaalam na. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kits!